So yun, what's up mga par? Panibagong video na naman ang ating reaction. Ito ay kay Multifox TV. Ang title ng kanyang video ay Multo nakuhanan ng video sa camera. Tiyanak umiiyak, aswang kumakatok sa van. So i-play na natin to para matapos na. Mysterious Crying Baby. Ang bidyong ito ay mula sa TikTok na nagpapakita ng lalaking nagtatrabaho ng night shift sa isang public venue. Nang sa paglilipod nito ay makakarinig siya ng batang umiiyak. Completamente solo y Oo, no? güey, ¿qué pedo? No mames. Meron nga. No mames, y justamente en el baño de... ¿Quién está ahí? Ay, no, no mames. Ang tapon nito, no? ¿Quién está ahí? ¿Qué pedo? Isang malalakas na iyak ang nagmumula sa paligid ang naririnig nito. Tila ba boses ito ng isang baby na nag-i-echo sa loob ng bathroom. ¿Qué pedo? Creepy. May mga nagsasabing maaaring totoo itong bata na stuck sa loob ng pipe. Ang iba naman ay skeptic at hindi naniniwala dahil baka recording lamang ito. Magpagayon pa man ay isa pang video ang naka-record ng parehong pangyayari, pero sa pagkakataong ito ay sa loob na ito mismo ng bahay. Parang sa akin lang parang nakapatong lang kasi parang hindi galing sa video yung basta parang mahirap yung paliwanag. May mga nagsasabing maaaring kagagawa nito ng isang bad entity na ginagayang boses ng sanggol upang palapitin ang mga taong paglalaruan o bibiktimahin nito. Pero ano sa tingin mo, Kamulti? Multo kaya ito? Tiyanak? O sadyang gawa-gawa lamang? Ano sa palagay mo? Mahirap yung decision. Knock knock, who's there? Ang babaeng si Lisa ay nagmamayari ng isang van na ginagamit nito sa pagta-travel sa North America. Kinukunan niya ang mga ito upang i-post sa YouTube channel niya. Nagpapakita ito ng mga vlog patungkol sa iba't ibang lugar na napupuntahan niya. Pero sa particular na video ito na nai-post niya noong 2022 ay talagang creepy. Habang mahimbing siyang natutulog sa loob ng van, ay nagising ito sa mga katok mula sa labas. Alas 4 na ito ng madaling araw kaya walang tao sa paligid.
Ayon sa kanya ay papalik-balik ang mga katok to the point na nanginginig na ito sa takot. Ilang segundo nang mawala ito at di nga nagtagal ay muli na naman itong bumalik. Muli na naman siya nakarinig ng mga yapak na papalapit sa kanya. Dito na nga siya nagpa siyang i-record ang mga pangyayari. Somebody's back here again. I hear footprints. Hello? How can I help you? It's 4:30 in the morning. I don't feel safe. Who are you? Nang tanungin niya kung sino ito ay wala siyang sagot na narinig. Kaya naman marahan siyang pumunta sa harap ng van upang tingnan ito. Dito niya nakita ang mga ilaw ng sasakyan. Umatras din ang sasakyan at ilang minuto pa ay muli na namang makarinig ng mga footstep. Si Lisa na patungo sa kanya. I hear footprints. Hear that? Pero ano lang siya, no? Kalmado lang siya, no? Hindi siya yung tataranta. Eh, kung ano yan, kunyari ako, paandarin ko kagad sa sakyan, alis na ako eh. Kasi, pakaramdam mo, hindi nasip, di ba? Yeah, somebody was just here again 3 times now. The third time I looked out, they were walking on foot. I seen them walking and they hid behind the big tree there. And then they went to a car, the same car that was here earlier. That was back and then it backed away and left again. 3 times in one night. This time, they didn't knock though. They were just walking around. I could hear them walking around the van. Nang sumapit ang umaga ay lumabas na si Lisa upang tingnan ang paligid. At dito na nga nakita niya ang mga footsteps sa paligid ng van. So I come out this morning and you can see footprints. Look at this one. This is mine. I'll show you. There's mine. See? They were actually... There's some more. They came here. They were standing here. Ang kapal ng, yelo. As you can see. Ayon pa dito ay maaaring gusto lamang kunin ng mga lalaki ang gamit sa loob. Pero ang tanong ay bakit muling bumalik ang lalaki ng ilang beses matapos siyang marinig na may tao pala sa loob. Worst case scenario ay maaaring may balag itong iba. Matapang niyan. Halimaw sa park. Sa bidyong ito, isang ama ang dinala ang mga anak nito sa isang parke 10 oras ng gabi upang mamasyal. Pinaniniwala ang parke yung pinuntahan nila ay super haunted. May mga sabi-sabing libingan ito ng mga Native American. May abandoned shelter din na makikita sa parke na pinaniniwalang nagamit ng mga kulto sa mga ritual nila. Habang naglalakad na nga sila sa kadiliman ay gusto nang umuwi ng mga bata dahil may nararamdaman silang kakaiba. Well, hindi nga sila nagkamali dahil habang iniilawan nila ang mga puno ay may makikita silang kakaiba na nagmamasid pala sa kanila. Come on. What's what? Come on. What is what? Candles? Here, let's check it out. No bullshit. Come on. Come on down here with me. Sinama pa talaga yung mga bata. Come here. Oo, nasa natsambahan nilang may ritual. Guys, come here. Guys, check it out. Come here. Come down here with me right now. Guys, seriously. Guys, come here now. Here with me. We're gonna follow this trail. Hold on, look where the trail. Come here now. Come right now. Come here. Huwag mo na pilitin, natatakot nga eh. There's a blood trail and a t-shirt. There's a bloody t-shirt. Whoa, whoa, wait a minute. Where?
Where? Right there. What tree? That tree. Which one? Where? Jack! Which one? Here? What do you think we're talking about? There he is. Yeah, go over. Yun, no? Where? This is a prank, I know. Go! Go! Takbo na kayo. I just saw him. Go! Don't fall! Don't fall up the stairs! Oh shit! Get your flashlight, hurry! He had a white face. He had a totally white face. Really? He had a totally white face. I thought you guys were kidding. Don't fall. Don't fall. Don't fall. Oh my God. You weren't kidding. You did this one up No. there. Biglang may nakita ang mga bata sa likod ng puno. Mabuti ang mukha nito na nagtatago sa likod ng puno habang pinagmamasdan sila. Marahil ay naghihintay ito ng tamang tiyempo na may maligaw sa kanila sa kinanglalagyan nito. Sa kabutiang palad ay nakatakbo sila at nakalayo sa nilalang. Naniniwala ang iba na isa itong halimaw. Ang iba naman ay nagsasabing Pero naka-ano. Nakatela lang to eh. baka miyembro ito ng kulto na gustong tangayin ang isa sa mga bata. Either way, ano ang nasa isipan ng ama nila at dinala sila sa parking ito ni Kaya ano yung nasa isip ng sa tatay. oras ng gabi. Go! Go! I just saw him. Go! Don't fall! Don't fall up the stairs! Oh shit! Get your flashlight! A sudden attack. Ang video ito ay nakunan sa kabundukan somewhere in Canada. Nilagay ng bata ang kamera sa ibaba upang matutukan ang pagbaba nito gamit ang bisikleta sa bundok. Nang nasa baba na siya ay agad niyang hinawakan ng preno at muli siyang bumalik paakyat ng bundok nang sa hindi nito inaasahan na isang oso pala ang patungo sa kanya. Oo. Lakas niyang oso na yan. Hindi rin nagagal ay umalis din ang bisikleta dito na nang madaling kunin ng malaking cellphone niya upang makaalis. Umatras ang oso na sanhin ng pagtama nito sa kamera. Tumayo ito ng ilang minuto. Siguro kung gutom na gutom yung oso. Ako, sigurado to. Bata na to. The Shadow Person. Ang kakaibang imaheng ito ay nakunan din sa nagyayelong paligid somewhere in Canada. So, putol yung ano niya. Ayon sa litratong ito ay kumukuha sila ng picture sa paligid ng out of nowhere ay isang imahe ang lumitaw.
Isang dark shadowy figure ang nakunan nila na nakatayo sa niebe. Ayon pa sa kanila ay walang ibang tao sa paligid at malabong may ibang naroroon. Dahil sa imaheng ito ay agad na umalis sa mga ito sa lugar sa sobrang takot at pangamba. Walang kasagutan ang mga nakapanood nito maging ang lalaking mismong nakakapture ng imahe. Ayon sa kanila ay maaaring paranormal entity ito. Kaya naman nanatili na lamang itong misteryoso. Well, ikaw ka multi. Baka alam mo kung ano ang imaheng ito. Ang dilubyo. Ito ay nangyari sa Marshall Island, Oceania, somewhere in America, kung saan isang napakalakas na rumaragas ang tubig ang pumasok. Buksan mo, buddy. Ang lalaking ito ay naglilibot sa UK gamit ang van nito upang mag-camping. Sa video ito ay nagpadya siyang tumigil sa isang highway upang magpalipas ng gabi. Dahil sa hindi pwedeng mag-parking sa gilid ng highway, ay nagkunwari na lamang itong may ginagawa upang hindi mahalata. Sumapit na nga ang gabi at pumasok na siya sa loob. Maingat ito sa mga bawat galaw niya upang hindi mahalata. Pasado 9 PM nang pinatay na nga nito ang ilaw upang matulog. Sa una ay okay pa ang paligid hanggang sa sumapit ang 2:00 ng madaling araw nang ito ang mangyari. Nakakatakot nung mag-camping, mag-ganyan. Siguro natsatsambahan lang nila yung mga sabi nating dalawang yan. Pwedeng multo, ay 3 pala. Pwedeng multo, mga hayop na nandiyan. Tsaka masasamang loob. Doon lang sa 3 na yan. Careful, they've got. They literally tried to get in the van. It wasn't just a knocking, they were trying the handle. Nagising ito nang marinig niyang may gustong buksan ang pintuan nito upang makapasok sa loob ng van. Kumalma lamang siya habang pinakikinggan nito. Sa kabutiang palad ay umalis din naman ito. Wala ring masamang nangyari sa kanya. At nang sumapit na nga ang umaga ay muli siyang nagpatuloy sa pagmamaneho patungo sa next destination nito. Ayun yung pangan yung sasakyan niya. Nakabukod yung driver seat. Ito, kaya sarado yun dyan. Ito pa ang video ng lalaking nag-solo camping. Pero kakaiba ang isang ito. For now, unfortunately, this is the closest that we can get to the woods. We can't take the van any further, but I will be going in there on Dahil sa hindi siya makapasok gamit ang van nito ay nagpasya na lamang siyang maglakad. Napadaan ito sa isang matandang simbahan at sementeryo. Karipi naman ang cemetery na yun. Nagpasya na lamang siyang maglakad. Napadaan ito sa isang matandang Grabe. simbahan at sementeryo. Tumigil siya sa kakawian upang magluto nang biglang ito ang mangyari. Ito. Ito nyo. Ito. Dito guys. Ayun, ito yun. Dumaan. Dumaan siyang ganun. Balik natin konti Dito. Abangan nyo rito. Dadaan siya pa ganun. Biglang ito ang mangyari. I didn't really think this through. I should have got a saucepan with a lid.
Hindi dito napansin ang puting imahe na dumaan sa gilid nito. Dito na siya nakarinig ng mga ingay sa paligid at nang tinitignan niya kung saan ito nagmumula ay may nakita itong orb. I've come up to that bit where the light was just shining. But he's moved. I'm gonna have to go and check that out. Nakita mo rin ba pagmasdan mong maigi? He's moved. I'm gonna have to go and check that out. Lingid sa kaalaman niya ay hindi lang ito ang makukunan niya dahil habang patuloy siya naglalakad sa madilim na sulok. Wait lang, hindi ko na ano. I'm gonna have to go and check that out. Lingid sa kaalaman niya ay hindi lang Hindi ko ano. Ito ba? Wala akong nakita ano. Iba dyan. ito ang makukunan niya dahil habang patuloy siya naglalakad sa madilim na sulok ay ito ang makikita niya. I swear, I keep seeing someone. Hold on. Ayun ang purpose niya kaya siya nandyan. Makakita ka siya ng ganyan. There's no one there. I swear. There was. I think, to be honest with you, the hell is a person. I'm not even joking. What the f? Oo. Kita niyo yun. Is a person. I'm not even joking. What the f? I can't see anything. Oh, what was that? Naniniwalang lalaking tao ang nakita niya dahil lumingon pa ito sa kanya. Pero ayon sa ibang mga viewers na nakapanood nito ay maaaring isa itong paranormal entity given na nasa libingan siya. May mga nagsasabi ring maaaring manikin lamang ito. May mga tao ring hindi naniniwala rito at sinasabing gawa-gawa lamang ito. Pero ikaw, Kamulti, ano sa palagay mo? By the way, thank you so much. So, hanggang dito na lang mga para. Salamat sa panonood.